So isang matinding upset nga po ang nangyari ngayong araw sa Manchester, England. Ito po ay dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasilat at natalo via knockout ang Cuban knockout artist na si David Morrell Jr. ng isang hindi kilalang boksingero at part-time teacher na si Zak Chelli. Pumasok po sa laban na ito si Chelli bilang isang heavy underdog at katulad sa inaakala ng karamihan ay paunti-unti nang tinatalo ni Morrell ang teacher na ito dahil lamang na ito sa puntusan. Subalit pagpasok po ng last round ay dito na nagbago ang lahat matapos matamaan ng solidong suntok ni Chelli si Morrell na siyang nagpahilo ng husto sa Cuban knockout artist. Dito ay hindi na pinakawalan pa ni Chelli ang pagkakataon dahil nang makorner niya ito ay nagbato na ito ng sunod-sunod na kombinasyon. At nang makita ng referee na nawalan na ng malay si Morrell at tanging ang corner na lang ng lona ang dahilan kung bakit nakakasandal pa ito at hindi pa bumabagsak, kaya naman nagdesisyon na itong itigil ang laban. Dahilan kung bakit nakuha ni Chelli ang panalo via 10th round technical knockout. Ang panalo na ito ni Chelli ay kakandidato bilang 2026 Upset of the Year dahil bagamat may record siyang 17 wins with 9 knockouts sa 3 talo, ay mahihinang boksingero naman po ang mga tinalo niya kumpara sa mga kalibre ng fighters na pinataob ni Morrell. Bukod dyan ay pinagmalaki din ni Chelli na ang ginawa niya umanong pag-knockout kay Morrell ay ang bagay na hindi nagawa ni David Benavidez noong magtuos ang dalawa dahil tinalo lang ni Benavidez si Morrell via unanimous decision. Si Chelli at Benavidez pa lamang ang nakakagawang makatalo kay Morrell, kaya naman dahil dyan ay lakas loob na nitong hinamon si Benavidez. Sa kabilang banda naman mga idol ay ngayon nga pong nagkasundo na ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao at undefeated 5 division champion Floyd Mayweather Jr. na magtuo sa isang tunay na laban sa September 25 ay tila agad nga pong lumabas ang dating gawain na panggugulang ni Mayweather. Ito po ay dahil base sa report ng Fight Hype ay nagdedemand na ngayon ng VADA test si Mayweather upang masigurado na hindi gagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pacquiao sa gabi ng kanilang sagupaan. Bukod dyan ay gusto rin ni Mayweather ng Olympic-style random blood testing. Sa kabila ng ilang subok na pagbisita ng VADA kay Pacquiao at kailanman ay hindi ito nagpositibo, ay maliwanag na hindi pa din talaga kumbinsido si Mayweather na malinis na fighter ang ating pambansang kamao. Kaya naman lumalabas na naman ang gawain niya kay Pacquiao mahigit isang dekada na ang nakakalipas. Ganun pa man ay inaasahan naman na walang magiging problema si Pacquiao sa pakikipagkooperasyon sa mga kahilingan na ito ni Mayweather. Samantala, matapos nga pong pumirma ni Teofimo Lopez at Devin Haney sa Zuffa Boxing Promotions ni Dana White at Turki Al-Ashik, ay inaasahan naman na susunod na sa kanila ang current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight Champion na si Shakur Stevenson. Ito ay matapos ibalita ni Chris Mannix na fina-finalize na umano ni Stevenson at ng Zuffa Boxing ang kontrata. Kaya naman patuloy na lumalaki ang Zuffa Boxing Promotions nang dahil sa bigat ng mga pangalan na nakukuha nila. Kagaya na lamang ng British boxing superstar na si Conor Benn. Ganun pa man ay kapag pumasok na si Stevenson sa Zuffa Boxing, ay mapipilitan siyang bitawan ang hawak niyang WBO World Title belt. Gawa ng ayaw makipagtrabaho ng Zuffa sa ibang mga sanctioning bodies. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.